Sa issue pa rin po sa bigas na isa sa mga pangunahing pangangailangan nating mga Pinoy. Nagtataka raw ang grupong Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG sa plano ng gobyerno na mag-angkat ng bigas. Sabi po ni SINAG Executive Director Jason Cainglet sa kanilang panayam sa Super Radio DZBB, mataas na presyo at hindi supply ang problema sa bigas. Mas mataas na nga anya ang presyo ng imported na bigas, bakit pa raw ipipilit na mag-angkat? Dapat daw tulungan na lang ng gobyerno ang ating mga magsasaka. Yun na nga ang parating sinasabi, di ba? Yung ating pinamimigay na ayuda ngayon na 15,000, plus yung meron pa silang sinasabi na 2 billion, nahahanapan pa ng budget. Bakit hindi na nga lang daw i-concentrate doon sa mga magsasaka na matagal na namang humihiling ng pang-abono at iba pa? Pero dapat isettle talaga nila. Ano ba talaga yung problema? Supply ba talaga o presyo? Hindi nagkakasundo eh. Pati doon hindi nga magkasundo. Pero definitely itong price cap, hindi natin nakikita naging malaking tulong ito. In fact, naging perwisyo. Both sa retailers at doon sa mga mamimili dahil wala namang mabili na 41 at 45. Meanwhile, pera natin. Yung Yun. pinang-ayuda na okay lang din naman. Kaya lang, syempre, kapag binadget mo na maayos, sana mas may kapuntahang mas maganda. Yun lang. Sa gitna po ng price cap sa bigas, nagtataas na rin po kaya ang presyo ng kanin sa mga karinderya? Yan ang tanong karaniwan di ba? Kaya kunin na po natin ang sagot dyan mula kay Joan Hipolito, ang Vice President ng Philippine Association of Stores and Karinderya Owners o PASCO. Welcome po sa balita ko. Kumusta po ang presyo ng mga kanin sa mga karinderya? Hello po, magandang tanghali po Ma'am Connie and Sir Rafi. Opo. Kumusta na? Go ahead po. Talaga pong masaklap din po kasi kami din po ay damay dahil yung mga karinderya member namin dahil sila po ay nagsasaing din po ng bigas. Siyempre po, meron po kasing mga nabibili ngayon, katulad ng sinasabi po ng pamahalaan na 41 pesos, pero ito po ay durog na. Oo. Masarap po ito sa lugaw, Sir Rafi. Ang adjustment nyo ba magtaas ng presyo o magbawas ng sukat sa kanin? Yung iba po namin member, talagang nagtaas sila ng 15 pesos. Tapos, kasi po dating 12 na naging 15. Yung iba naman, nagtaas na rin talaga sila ng 15 pesos, kaya hindi na nila pwedeng taasan pa uli yung kanin nila. So, ang gagawin po, mag-a-adjust na lang at alam naman din po ng mga suki namin na kung ano nangyari nga dito sa atin, tungkol dito sa bigas. So, nakakaintindi naman po yung iba, wag lang masyadong konting-konti at wag lang naman daw na ang kanin na ihahain sa kanila ay malata na durog pa. Yun. Nabanggit nyo yung durug-durug na kanin, panglugaw na lang. So, ano ho ang ginagamit ninyo? Premium rice na ba? O ano po ba? Kasi meron pa naman po dito sa katulad sa amin, dito sa Parañaque sa Muntinlupa, may nabibilan pa kami ng mga 50 pesos. Mataas na rin. So, hindi pasok yung... Dati pong dati pong 40, ang kuha namin 45, 42, Yun nga 43. po. So, hindi siya pasok doon sa price cap, di ba? Kasi yung well-milled natin hanggang 45 pesos So, yung 50 pesos po, ano hong klaseng bigas yun? Yung 50 pesos po, meron namang premium. Pero premium wala rice. na po rin ngayon 56, 57 na Okay, so magkano ho ang Ako, gusto ko kasi mag-extra rice sana, kaya lang mapipilitan tayo. Ako, parang hindi na po yata. Siguro po yung mga ibang mapipilitan mag-diet yung mga Pinoy. Okay, so magkano ho ang isang cup ng rice? 15 po. Naku, ang mahal! 12 to 15 pesos na. So 15 pesos na pala, no? Sa karinderya. Hindi pa po nagtataas ang bigas. Yung ibang member namin, 15 na 15 talaga. So, ang Yung sabi iba, daw ho ang sabi daw po, hanggang isang buwan, itong price cap na ito. Pero sa tingin nyo, may difference ba? Kahit sabihin na natin na tanggalin itong price cap, di ba? O hindi? Feeling ko naman po, mapipilitan kami na sigurong bumili muna ng medyo mahal din para matuloy lang din yung aming paghahanap buhay. Pero yung iba nga po namin kasamahan ay nagsarado. So ang tanong, mag-iintay na lang yung iba, katulad ng mga member namin ng Sari-Sari Store. Kababagong bukas lang nila na magtinda ng bigas, 7 kaban yung isang miyembro namin doon. Pagdating ng August 19, nagsarado na dahil sabi nung kinukuha na nila,
Oo. Yung 1,200 magiging 1,500 na. Di 300 kagad ang tinaas. Lugi agad, no? Kumbaga Opo. walang kita, lugi agad. Kanya-kanyang Opo, diskarte yung na iba lang po ho. Ano nagsarado yung pinaka-unique na talaga, diskarte at yung ng iba- mga miyembro po ninyo pagdating dito sa pagtitipid? Higpit sinturon po talaga. At kasi po, ang importante rin din po sa amin sa Karinderiano, yung aming mga customer. Okay, Pinagmamalasakitan namin yan. Dahil kung ang iyahain namin sa kanila ay hindi nila gusto, ganun din. Kayo din ang mawawalan. Wala rin kaming kikitain. Alright. Bibili kami ng presyo ng bigas na mahal, tapos hindi naman carry nung suki namin. Ganun din Nako. Tsaka hindi lang naman kasi bigas ang mahal ngayon, pati yung mga Yes, ulam. totoo po yan, Ma'am Gulay. Connie. So Gulay, talaga kamatis natin, magkano na ngayon? Oh, magkano na Talbos ngayon po ng ang kamote kamatis? At kangkong, dati pong 10 piso, ngayon ay 15 pesos Oo. na ang isang tali. Naku po. Mapapadayet talaga Oh. tayong lahat. Maraming salamat po sa pilitan. inyo sa oras na binahagi niyo po sa Balitang Hali. Maraming salamat po sa pagtitiwala. Thank Salamat you po si Joan Hipolito, Vice Mula po sa President. aming presidente na si Miss Elilyn Gadja, marami pong salamat. Ayun. Oho. Salamat po, Mabuhay Miss po kayo. Joan. Yan po naman si Ms. Joan Hipolito, ang Vice President of the Philippine Association of Stores and Carinderia Owners o PASCO.